para saan ba yung ECC na in-apply namin kanina? Alam niyo ba, yung ECCA isa sa mga requirements sa mga foreigner na kapag yung kanilang visa ay temporary visitor lang sila dito o di kaya naman sila ay nag-downgrade ng kanilang visa or nag-expired na yung kanilang visa. Dun sa mga immigrant and non-immigrant, applicable itong ECC na tinatawag. So, bago sila umalis, kailangan makapag-apply sila nito. Okay? And isa sa mga requirements ng ECC ay, of course, syempre dapat meron kang passport, yung form na sila mismo magbibigay sa'yo, and yung order ng downgrading ng visa mo. Kagaya sa amin, merong order from Bureau of Immigration na nag-downgrade siya ng visa niya. So, mula doon, kunin nila yun, i-compile nila yun, and isasubmit mo yun sa kanila. Nakakatuwa dahil dito sa Terminal 3 ng ating airline, ng airport, ay meron ditong Bureau of Immigration at mapaprocess mo lang siya for an hour. So, ang tawag sa kanya ay one-stop process nila dito. So, bago umalis yung passenger, pwede mo na siyang mag-stop dito for a while kasi more or less 30 minutes lang yung pinaka-transaction ng iyong application, then i-release na nila yun. So, yun yung nakakatawa naman dito. So, medyo mabilis. Pero dun sa mga regular offices ng Bureau of Immigration, kagaya sa Cavite, so it takes 3 days para ma-process yung ating ECC. So, we decided na dito na lang i-apply. So, para at least medyo malesen natin yung time of waiting natin. So, kagaya nito, paalis siya ngayon. So, makukuha niya rin yung ECC na kailangan niya sa Bureau of Immigration. So, I think lahat ng terminal natin dito sa airport ay merong Bureau of Immigration na one-stop. Okay? Pwede ka na agad magpa-process doon ng iyong ECC dito. So, good thing yun, no? Kasi talaga nakakalis ka ng time, nakakalis ka ng pag-aantay dun sa papers na hinihintay mo. Lalo na kapag meron kayong kaibigan, husband ninyo or relatives na foreigners. So, yun yung kailangan. Yan. So, tapos na tayo din sa transaction natin sa immigration na ibigay na sa atin. So, mamaya dun sa ating check-in, kailangan yung paper na yun na kinuha natin. So, ibibigay na lang natin yun dun mamaya sa check-in counter natin. At sa immigration mismo. So, nag-check-in muna yung husband ko, then hinihintay ko na lang siya dito sa labas dahil bawal yung mga kumbaga yung mga guests ng passenger natin na pumasok sa loob. So, hinihintay na lang natin siya dito sa labas. At medyo matagal yung hinihintay natin kasi ang flight pa niya ay 5:30. So, ngayon around 2:30 pa lang. So, medyo mag-aantay pa talaga tayo na medyo matagal at sana walang delayed sa flight nila ngayon kasi nung nakaraan na hinatid namin si Pastori, so medyo may delay for 1 hour yung flight nila. So I hope hindi ma-delay, no? Kasi yung husband ko ay medyo hindi komportable sa air condition na lugar. So I hope sana umalis agad kumbaga on time yung flight nila today. So 4 hours and 30 minutes yung travel from Manila to Seoul. So ganun katagal. So ang estimated niya more or less 6 hours na nakaupo sa airplane. So ayun. Kaya yan, waiting lang tayo sa kanya dito. Kasi nag-check-in na siya dun sa lahat ng mga nakadilaw, of course, that is a Cebu Pacific employee. Kasama yung pilot. Natandaan ko dati, nung hinahatid ko pa siya dito. So, itong area na ito na nasa likodan ko, yan, yung may mga upuan na yan. So, kahit hindi ka passenger, pwede ka dyan umupo. I mean, pwede ka dyan muna magpahinga habang hindi pa flight mong kasama mo. Pero ngayon, sobrang higpit nila. Dapat yung uupo lang dyan yung mga passenger lang. So, medyo disappointing, diba? So, yung husband ko, hindi na lang kami dito nagpahinga. Nag-check-in muna siya. Tapos, saka kami pupunta sa isang coffee shop para doon na muna magpahinga ng konti. Kasi dito, puro passenger lang ang pwede. Unfair. But ganon. Yan. So, dahil wala tayong upuan doon sa likod, hindi tayo tinanggap doon dahil passenger lang daw yung pwede doon. So, ako, hindi naman ako passenger. So, dito, nakaupo lang ako sa lapag. So, nasa Terminal 3 tayo ngayon ng Manila International Airport.
So, dito tayo sa Terminal 3, yung ating flight for today. So, yan, waiting lang ako sa kanya sa check-in. So, siguro medyo matagal dahil marami ng tao nakapila dun sa check-in counter nila dun sa so, tapos na siya mag-check-in. Pupunta tayo dun sa kabila para i-meet siya dun sa kabila. Ayaw niya pumunta dito, napagod na. Meron pa rin palang ganitong mga telephone. Kala ko hindi na nag-exist yung mga ganitong klase ng line ng telephone. Okay, supposed to be dapat flight namin today. Actually, dapat kasama akong yun sa pag-alis namin. Pero, dahil may konting requirements na kulang sa visa natin. So, probably, I hope and I pray makompleto natin siya within this month para makasunod tayo sa kanya. So, this is our first time na aalis siya. Hindi kami magkasama for a while. Pero I hope makasunod ako within this month. Sana. Ano nga sa'yo? Welcome. Nag-aalala pa naman ako dun. Kasi siya lang mag-isa. So, yan na siya. Yan siya. Ayan, so, mag-stop din tayo dito. Oh, ang ganda pang golf jacket. So, time na ng flight niya. Kaya naman, tingnan din siya sa baba. Medyo sad. Hanggang ngayon, malulungkot pa rin ako. Sinisend. So, pag nakasunod tayo, maybe siguro 15 days or 20 days, magkikita na ulit kami. Pero pag hindi tayo nakasunod, more or less, talagang 1 month na above bago ulit tayo magkita-kita. So medyo sa teary eye. So let's go home. Yung time nila ay 4:50. Tapos yung flight 5:30. So pumasok na siya 4:15 pa lang. So, prepare kasi medyo marami pa nga ako si kasuhin dun sa loob. So, balik na tayo ng kapit. So, for sure, talagang yung sila ate doon na nag-aantay sa kanya, pati si Joseph. Kasi, masaya kasi kita ulit nila sa bus. Miss nila kasi parang 2 years na siyang dito na. Kumbaga 2 years siyang hindi nakauwi ng Korea. So, yun. Magkikita-kita na ulit sila after 4.5. Ayan. So, salamat sa pagsama niyo sa akin. Huwag natin kakalimutan. Lagi natin tandaan. Baby Jesus. Sige ni Dudong magsalubong dito eh. Sit dito. Dito Dudong. Dito Dudong. Halika dito. Sit. Sit ikaw. Dito muna. Halika. Sit. Dito. Sit. Sit ikaw. Okay. Ayan. So, nakabalik na tayo dito sa bahay. Sobrang kabado ko mag-drive sa expressway. Actually, ito ko talaga ako mag-drive sa expressway. Kasi meron maintaining speed 100. Ang drive ko lang nasa 80. Buti na lang marami din mga sasakyan din. So, yun. Pauwi na tayo. Tapos may sumasalubong sa atin dito. Ito mabantot. Diba si Dudu. So, mabantot na bulong. So, nalulungkot si Hako kasi
kasama. Tapos naka-flight kami today, kaya hindi kami naka-flight. Magkikita naman kami sooner.